Hello? Hello po, good morning. Good morning. Good morning na nga sa Pilipinas. Nasa Pilipinas ka Opo. ba? Wala po, PPJ. Nasa Korea po. Uy! Nandiyan ako next month. Saan po, PPJ? Sa bahay nyo, aalis kayo lahat dyan. Kami titira. Wala pa kami nabubook na hotel. Anong pangalan? Sino to? Ron po. Ron. As in, 3 letra lang. Yes, sir. Ayan. Ron. Ayan. Ilan taon ka na? Same age po tayo, PPJ. 26. 26. Hindi nga ilan taon ka na? 26 po. 26 ka na. Tama nga, magkakala ko. Opo. Niloloko mo ako eh. 26 ka na from South Korea. Saan ka sa South Yeah. Korea? Incheon po, Incheon. Ay, sa pinakasentro, Incheon. Yes po. Mm-mm. Malapit sa airport. Matagal ka na dyan? Magti 3 years na po ngayong next year. Yan, ano yan? Yung unang bansang OFW ka or Yes po. Ito yung unang bansa. anong trabaho mo dyan? As usual po, manufacturing. Okay naman. Nauumay na nga po ako, PPJ. Kailan ba yung contract Hindi ko mo? alam. Next year nga po. 3 years po kasi yung contract dito. So, kung gusto mong mag-extension, nasa sa akin na lang po yun. Mag-extend ka ba o hindi? Not sure pa po eh. Pinag-iisipan ko pa. Bakit naman? Hindi ko alam, PPJ. Parang nakakaumay talaga yung trabaho dito. Puro trabaho. Oo, mahirap buhay sa Alam mo pambansa. yun, di ko alam yung iba. Paano nila na, alam mo yun, tumatagal sila dito. Pero ako parang ayaw ko na. Di umuwi ka na. Baka hindi para sa'yo ang Korea. May ganun eh. May ganun eh. Di ba? Opo. It's not, the country is not for you. Maybe you are meant to be somewhere else. Maybe you are meant to be for the Opo. Philippines. Yun- Hindi mo alam eh. Yun po yung ano. Yun po yung plan ko niyan, mag-cross country. Papunta ng North Korea. Gagawin ng missile. Hindi, sorry. Kasi yun ang cross country niyan eh. Actually, pwede. Saan ka ba? Ako pala yung sasampulan, PPJ. Saan ka pupunta? Anong plano mong bansa? Ano ba ito? Pinag-uusapan natin. Oo. Ano po, actually nag-a-apply na ako papuntang Australia or New Zealand po. Okay. Alin ba sa dalawa? Australia, New Zealand? Kung ano yung mauna, PPJ. Anong work? Kahit ano, basta nandun. Opo. Ngayon po, naghahanap kasi ako ng training center dito, more on agricultural. Japan. Alam mo, Japan, dyan sila kumukuha ng workers. Agriculture. Oo nga, nakikita ko nga po sa post ng mga vloggers, ibang Diba? content creator. Oo, di ba? Anyways, medyo ako nakapunta na ako ng South Korea and Japan. Medyo mas malungkot ang Japan. Talaga. Kung nalulungkot ka sa South Korea, medyo mas malungkot ang Japan. Para sa akin lang ha. Mas para sa akin lang ha. Oo. Medyo mas Tsaka, ano rin mo po. Tsaka yung ano rin po kasi language barrier. Ayun, nang hirap. dito ka sa Laguna. Para walang language barrier. Although nag-aral naman po ako pero ang hirap talagang yung conversation na ganito hindi ko magawa. Oo, yun tuloy-tuloy no. Oo. Opo. Kung ano lang yung utos nila, yun lang yung naiintindihan. Pero sa conversation, mahina po talaga ako. Sabi ng mga nag-comment maganda raw sa Japan. Maganda sa Japan, hindi ko sinabing pangit. Ang ganda sa Japan. Pero kung pag-uusapan yung kung ang hinahanap mo lang ay saya, 'di ba? Mas maingay at mas masaya ang South Korea. Kaya been to both eh. Oo. Pero kung ganda, pareho maganda yung bansa na 'yan. 'Di ba? Wag Hindi na ba blurred doon, TPJ? ikaw yung bibig mo ha. Tigilan mo 'yan. Wag kang wag mong pinaginagawang topic yung kabastusan na yan dito ha. Hindi maganda yan. Sorry po. Hindi maganda yan. Pero blurred talaga doon, Brad. Yung Hoy! Napaka-basto! Manding ito ano kasi pinagsigit itong si Si Ron parang Hindi, ang ibig ko sabihin,
sa Japan, tsaka sa Korea, Taiwan, huwag na tayong maglokohan, di ba? Sa lahat ng bansa na puntahan ko, Opo. huwag na tayong maglokohan, no? Lahat yan mas maganda sa bansa natin. Mahal na mahal ko ang Tama Pilipinas, po. don't get me wrong, Yes di po. ba? But I know we can do Opo. better. Bilang bansa, we can do better. We deserve so much more from our government. Tama po, PBJ. Di ba? Fighting, Oo. fighting. Kasi nandiyan ka sa South Korea, makikita mo, di ba? Makikita mo, pwede palang gawin to. Kaya pala. Bakit di na lang magawa sa Pilipinas? Bakit simpleng train, hindi kami kompleto sa Metro Manila? Bakit ang train namin, ang tagal gawin, di ba? Daming issue. Opo. Ang Hindi. init na nga dito, PBJ, pero ngayon nilalamig ako. Nakakatawa Matagal pa pala. nila magagawa yung mga para sa bansa natin kasi nag-aaway-away pa sila ng political future nila. Election eh. Wala tayong magagawa dyan, PBJ. Diba? Anyways, tawag nito. Ron, Opo. may asawa ka na? Meron po, PBJ. Ilan na Ayan. ang anak? Isa pa lang po, PBJ. Ilan taon na yung anak mo? 6 years old na po. 6 years old. Yes po. So, bali 5 years married and 1 year po kami magjowa. So 1 year kayo magjowa, kasal ka agad after 1 year. Opo, nabuntis. Andiyan na kayo eh. Opo, nandito na eh. Wala Anyways. tayong magagawa. Ba't tayo magkausap ngayon? Ano meron? Opo. So, actually, di ko po kasi alam paano ko ito umpisahan. Kasi from the start po, kasi yung problema namin is yung family. Bakit? Hindi naman po sa hindi magkasundo yung parents niya sa parents ko. Pero kami parang kaming dalawa yung ayaw sa mga namin. Sabihanan ko. Di naman di ko po gusto, pero in the way na ayaw ko po yung pagtrato ba. Parang ganun. Opo. So, ayaw mo sa biyenan mo. In short. Opo. Opo, parang ganun. Ganun po kasi din yung iniisip namin. Ano yung nauna? Ayaw sa'yo ng biyenan mo o ayaw mo sa biyenan mo? Alin sa dalawa? Ito po kasi yan, JP. Ganito po kasi. So, nung magjowa kami, di nabuntis siya. Tapos po, inuwi ko po siya sa amin. Kung namanhikan kami, tapos pumunta po siya sa bahay namin. Sinundo. Ano no? Tapos po, sinundo po namin siya sa bahay nila. Okay. Para sa amin na tumira. Yung as usual na ginagawa kapag namanhikan na. Sige lang. Tapos po, dumating po sa point na kasi na feeling niya daw na ginagawa po siyang katulong. Yung biyenan mo? Misis ko po. Sabi nung nanay? Hindi, sabi po ng misis ko sa akin. Ginagawa siyang kasambahay, yun ang pakiramdam niya sa bahay ninyo. Opo. Bakit Opo. niya nasabi yun? Ano ang pinanggagalingan niya? Kasi po, ako po kasi nagtatrabaho ako. Bali siya lang po kasi sa bahay, naiiwan. So, ayun, di naman po lahat ng gawaing bahay naiiwan sa kanya. Usually po kasi may schedule po ako ng dati nasa Pinas pa ako. Yung schedule ko po minsan pang umaga, minsan tanghali hanggang gabi. Ganun. Okay. So, bali natutulungan ko po siya. Opo. So, yun nga po, may one time pa nga na inutos siya ng father ko na magluto. Magluto. Ako po kasi paalis na ako that time, mga around 12 p.m. na po kasi 1 po yung pasok ko. So, hindi niya alam anong gagawin. So, ako pa yung gumawa ng mga para lang magawa siya sa bahay. Tapos po nasabi may one time pa po kasi noon na narinig niya daw yung mother ko na sabi niya, sabihin mo sa misis mo magwalis naman, ganyan. Maglinis ng bahay. Kasi siya lang po yung naiiwan dun sa bahay. Okay. Narinig niya po yun tapos
naging masama po sa kanya yan. Totoo ba kasi yun? Sinabi po ng parents ko na totoo. Sinabi po na yan. Sinabi ng parents. Hindi, totoo ba hindi siya nagwawalis? Ganun. Sinabi ko, nagwawalis po siya. Naglilinis naman po ng bahay. Okay. Pero hindi lang nakikita ng parents ko. Kaya yun, pinagtanggol ko siya. Sinabi ko, ganito, ganyan. Ang ano po kasi niya, lagi po siyang nasa kwarto. Parang natatakot. Okay. Hindi lumalabas, kung di lang kakain, di lang maliligo. Opo, Okay. parang gano'n. Tapos po, umalis siya sa amin nung narinig niya po yun. Umuwi siya sa kanila, sa bahay nila. Tapos, sumunod po ako sa kanila. Sumunod po ako sa kanya sa bahay nila. Then, yun, ako naman po ngayon yung makikisama. O, yung pong ginagawa ko dati, I mean, yung hindi ko ginagawa dati sa amin, ginagawa ko po sa kanila tulad ng dati po kasi sa amin sa bahay namin, meron po kaming linya ng tubig. So sa kanila wala pa. So yun, mag-aano ako ng tubig, panligo nilang lahat, nagluluto, naglilinis. Yung usual na pakikisama po ba. Okay. Tapos po may, yun, lagi akong sinasabihan ng mga tropa ko. Ganyan. Bakit ikaw nandiyan ka? Yung dapat ikaw yung nasa bahay nyo. Yung po kasing kapatid ko may asawa na rin. At sila po yung nakatira din po sila doon sa bahay namin. So yun po. Hanggang ngayon po, ganun po yung nagiging problem namin. Minsan po kasi, bago po ako umalis ng Pilipinas, sabi ko sa kanya na kahit every week lang, every weekend, dalhin mo yung bata sa amin. Pasyal mo sa bahay namin, sabi ko. Opo, so yun, hindi po niya nagagawa. May mga okasyon po Bakit na... nito dalhin? Bakit di puntahan ng nanay mo yung bata? Ano po? Bakit yung dadalhin yung bata? Ba't di puntahan yung bata ng nanay mo? Nanay ko po yung magpunta. Yes. Wala ka dun eh. Bakit hindi nanay mo pumunta? Bali, yun po yung ginagawa nila na sinusundo po nila yung apo nila sa amin, sa bahay ng misis. Dapat. So yun po, minsan po kasi PPG, alam mo yun, yung walang puso, wala ba siyang pusan? Dalhin sila ba sa bahay namin? Kasi wala. Dawlala ka doon. Dumadating. Ikaw ba naiintindihan mo yung hinihiling mo sa asawa mo? Naiintindihan mo ba yung naiintindihan mo? Hindi sila okay ng nanay mo pero gusto mong puntahan yung nanay mo. Ano po yung PPJ? Sabi ko, naiintindihan mo ba yung hinihiling mo sa kanya? Hindi sila okay ng nanay mo pero gusto mong puntahan yung nanay mo para dalhin yung bata. Opo, parang ganun na. Bakit niya gagawin yun? Kasi po ganun po yung pakiusap ko sa kanya bago ako. Hindi niya obligasyon yun. Gusto na nanay mo makita yung apo niya, puntahan niya yung ano. Hindi, ba't kailangan niya dalhin sa nanay mo? Hindi masamang bagay na dalhin yung apo sa lola. Hindi masamang, pero hindi mo para obligayin siya kung ayaw niya. Anak niya yan eh. Ba't niya kailangan dalhin kung saan niya kung ayaw niya? Ganun po ba yun? Yes! Gusto makita ng nanay mo, puntahan niya. Okay po. Kasi po, may mga kaibigan din po ko dito na may mga asawa na. Natanong ko po sila na... Wait. Ron. Stop. Yes, Stop right there. Apo. Yes. Iba yan. Kasi malambang yung mga katrabaho mo, okay sila sa mga in-laws nila. Kaya yung jowa mo, yung asawa mo, tsaka yung nanay mo, hindi okay. Alam mo kung anong punot dulo nito? Yes po. Nagkaanak ka at nambuntis ka nang wala kang enough resources para ibukod yung napangasawa mo. Yes po. Yan ang punot dulo niyan. Diba? Yan talaga yon. Yan talaga yon. Diba? Hindi po pwedeng you cannot have this your way. Your wife, ang toka niya is to look after your kid, your 6-year-old son or daughter? Son po.
Ang toka niya is to look after your 6-year-old son. Yan ang toka ng asawa mo. Siya ang taga-Sinop, ikaw taga-Pawis. Di ba? Oh. Ngayon, hindi niya obligasyon dalhin yung anak mo kung saan mo gustong dalhin niya kasi may nanay siya ng bata. If your wife is not comfortable bringing your son elsewhere, kahit sabihin ba, Papa Jackson, nanay ko naman. Yes, pero hindi sila okay ng nanay mo eh. Hindi sila okay ng nanay mo. Hindi ko alam kung sino may kasalanan ng part na yan. Pangalam ko lang, they did not have a proper and ample time para magustuhan ng bawat isa. The next thing they knew, buntis na siya. Di ba? The next thing they knew, wala nang honeymoon stage yung relationship niya sa nanay mo. Next thing, wala po. Exactly. At kasalanan nyo yan dalawa. Ikaw din, kasalanan mo yan. Diba, ikaw nagsabi sa kanya, diba? Sure, tinanong kanya noon, naalala mo? Naalala mo? Hindi ko to alam kung nandun ako, pero naalala mo. Tinanong kanya, sure ka ba? Wala ka na patok sa loob. Sabi mo, sure ako, wala. O, nabuntis mo. Tinanong kanya noon. Sinabi mo sa kanya, wala. Safe. Nabuntis mo siya. Hindi ka pala sure, ha? Opo. Pero okay na, may anak na kayo. Yun nga po kasi nagkakaano na po kami ngayon. Ba't Kaya ko daw tumawag na po ako sa inyo kasi nagkakalabuan na. Well, you are not getting her point. I mean, I'm on her side tonight. Actually, 3 days na po kasi kami hindi nag-uusap ngayon. Kaya Bakit? Anong pinagawa niyo 3 days ago? Nung po kasing Mother's Day, sabi ko na yun nga po yung point ko na pumunta siya doon. Sabi ko po sa kanya na nagbigay po kasi ako ng extra pera. Sabi ko, labas kayo, kain kayo sa labas, sama mo yung parents ko, sabi ko. So hindi niya po ginawa. Ang ginawa po niya, binigay na lang po niya yung extra money sa parents ko. So sabi ko, Okay, Ron, okay yan Opo. kung magkasundo sila. Okay yan. Madaling gawin yan kung yung asawa mo at yung nanay mo magkasundo sila. Hindi nga sila okay. Anong gagawin ng asawa mo? Paplastikin niya yung nanay mo. yes po. Alam mo, mali yung, hindi ko sinasabing Brad ha. I'm not telling you at any point na walang karapatang makita ng lola yung apo. Of course not. But you cannot force your wife to go and bring your son to where she is uncomfortable. Kaya ka naglayas siya eh. Kaya nga iniwan niya yung bahay mo kasi ayaw niya sa nanay mo eh. Hindi ko sinasabing masama ugal ng nanay mo ha. I'm just saying hindi sila magkasundo. Opo. Diba? Although wala naman po, sa akin lang, no, PPJ. Although wala naman po kasi ginagawang masama yung parents ko. Hindi ko lang po alam sa pananaw niya. Okay. Ulitin mo yung statement. That's very interesting. Wala pong ginagawang masama yung parents ko. Maliban na lang po sa pananaw niya. Okay. Okay, let me ask you another question. Let me follow that logic. Yes po. Meron din ginagawa masama yung asawa mo? Ano po, yung pakibagalan po. Ang bagal ng tenga mo. Bigyan mo palit ang baterya yan. Tinatanong kita. Nag-order na ako sa kupang. Sinabi ko sa'yo, di ba sabi mo, wala namang ginagawa yung nanay ko maliban sa pananaw niya. Tama? Opo. Tinatanong kita, mayroon din bang ginawang masama yung asawa mo? Wala po. Anong point mo para sabihin yan? Yun po kasi yung sinasabi niya na ginagawa akong katulong, gano'n. Alin? Opo. Doon sa bahay niyo? Opo. Feeling niya gano'n. Well, ikaw alam mo sa kwento natin, hindi ko alam kung ginawa mo ito ha. Pero hindi po. hindi na point ko. Ang point ko, nung sinabi ng asawa mo parang naramdaman niyang ginagawa siyang kasambahay sa bahay ninyo, did you even try na pakinggan yung asawa mo kung anong pinanggagalingan niya? Did you even try? Yes po, PPJ. Anong ginawa mo? Kinausap ko rin po siya. Hindi yung kinausap. Kasi, di ba, ganito yan, brad, ano? Okay. Alright, ganito ha.
Makikinig ka mabuti, ha? Opo. Paano kayo nagkakilala ng asawa mo? Ano po? Circle of friends po. Circle of friends. Ano ginagawa niya sa buhay bago kayo nagkakilala? Ako po nagtatrabaho po Hindi ako. ikaw, siya. Siya po. Mhm. Kakatapos na nga atang mag-grad po ng Huwag mo akong bigyan ng yata. Hindi ka sure? Opo, kakagraduate lang po ng grade Okay. 12. Kaka-graduate niya ng... Grade 12 po. Ang bata, Brad. Ano po, 20 Okay, 20 siya noon. that time. 20 siya that time. So, legal na edad. Natapos siya ng pag-aaral, nabuntis mo siya. Tama, mali? Yes po. Okay. Ano ang buhay niya nung nagbuntis siya? Ano siya sa bahay Nasa nila? bahay lang. Exactly. There you go. Nananahimik yung buhay niya na wala siyang obligasyon sa mundo. Binuntis mo siya. Opo. Di ba? Opo. Okay. Now, binuntis mo siya. Hindi ka handa, wala kang sariling bahay, wala kang ipon, wala lahat. Tama, mali? Tama po. Dinala mo siya sa bahay ninyo. Kasi wala kang choice eh. Tama, mali? Opo, wala po akong choice. Exactly. Ang tanong, nung dinala mo sa bahay ninyo, nagawa mo bang tanongin sarili mo kung kaya mong ibigay sa kanya yung buhay na meron siya bago maguluhin buhay niya? Hindi po. Exactly. So kung naramdaman niya na teka lang muna, ang bigat ng buhay na binibigay sa akin ni Ron, hindi ito yung gusto kong buhay. Kasalanan niya ba 'yon? If Hindi he is po. if she is holding you for a higher standard of being a guy, is that her fault? Alam mo ang problema mo, Ron? Hindi po. Masyado kang mamas boy. Yan ang Mamas boy na po ba? Yes, yan ang problema mo. That's your problem. Probably yung nanay mo, hindi masama ugali na nanay mo, pero ikaw, mamas boy ka. Hindi mo ba kaya sabihin, Okay. Ma, dalayan mo naman yung asawa ko, ito yung pera, dala mo naman yung apo mo ng diaper. Bakit yung asawa mo ang pupunta sa nanay mo? Alam ko, Ron, na you want the best intention para maging magkaayos sila. Nagigets ko yan. Tama, mali? Kasi inaano ko naman po tawag ng ginagawa ko para maging magpalapit po sila. Yes, but you are doing this wrong. You are working backwards. So paano po ba? Ha? Paano po ba? Ano po ba ang dapat gawin? Well, kung gusto mo magkita yung nanay mo tsaka yung apo niya, yung nanay mo ang pupunta para sunduin yung apo niya. Opo, dumadating po kasi sa point na tinatawagan pa po ako para lang sunduin daw nila, nagpapaalam pa sa akin. Kasi hindi sila okay. Kung okay sila, madali itong issue natin. Hindi sila okay. Hindi dapat yung asawa mo mag-a-adjust. Nanay siya ng anak niyo. Wala siyang karapatang tumanggi para dalhin yung anak niya sa kung saan niya ayaw dalhin? Ano ka ba? So yun lang po, Pipi. Kasi ganun po lagi pinag-aawayan namin from the start. You're wrong, Brad. You're wrong. Opo. You're wrong. Now I know. I have a question for you. Yes po. Are you trying to save your family? Yes po, Pipi. Huh? Yes po. Then save your family. Stop making your wife feel that there's another person more important than her. Ako, mapagmahal ako sa nanay. Alam niyo po yan, mga kaibigan. Kilala niyo ako. Mahal na mahal ko ang mga nanay. Pero hanggat nararamdaman ng nanay mo, di ba, na kaya mong bastusin yung nararamdaman ng wife mo para makuha ng nanay mo yung gusto niya, o baka ikaw may gusto neto,
your mom will never realize that you love your wife. Mhm. Okay po, PPJ. Did I make sense? Yes po. Ano mensahe mo sa asawa mo? PPJ, hindi po ako ganun ka-vocal sa live. Okay lang po ba? Hindi. Ako na lang No, tatawag. no, 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 no. Tumawag-tawag ka sa akin, hindi ka vocal. Ayos ka. Tawag ka sa akin. Hindi, pag tumawag kayo sa akin o nagpatawag kayo sa akin, tapos na tayo sa term na hindi ako vocal. Ano ba to? Phone conversation to eh. Na hindi naman ako kilala. Game. Okay po. Ano ba? Love, sorry kung hindi ko na nararamdaman kung ang nararamdaman mo. Pasensya ka na. Ngayon, iintindihin ko na kayo. Save natin yung family natin. Sana matupad yung mga future plans natin. Love you. Anong pangako mo sa kanya? Yun po na matupad yung mga future plans namin. Tsaka Hindi, yung pangako mo sa concern niya. ano po, ano ko na yung nararamdaman niya. Mhm. Anong gagawin mo? Pakikinggan ko po kung ano yung sasabihin niya, kung ano yung nararamdaman niya. Hindi po ako magbe-base kung ano yung nararamdaman ko lang para sa family ko, sa parents ko. Kasi for now po, yung lang po yung naiintindihan ko. Yun lang po, PBJ. May gusto ako maalala ka bago tayo magtapos ha. Yes po. Okay, Ron, you are now the leader of your own family. Yes po. You are now the leader of your own family. Mm-mm. Your wife and your son, umaasa sila sa iyo for the wisdom of your leadership bilang head of the family. And you cannot make them feel that you're protecting other people's interest over them. Alam ko mahal mo yung nanay mo. I get that part. Pero nanay mo yan, madali mo mahalin yan eh. Your wife is not okay with your mom. And you're practically asking your wife na lunukin niya yung pride niya para ma-please yung gusto mo kasi hindi mo kayang paglaban yung mag-ina mo. Mm-mm. That's not okay. Yes po. Did I make sense? Yes po, PJ. Salamat po. Ano mensahe mo sa nanay mo? Love you, ma. Good. Dapat naman talaga. Ako lang po ang nagikinig sa inyo, PPG. So, yun lang po, PPG. Salamat po sa oras ninyo. Wala. Sa anak mo, ano mensahe mo? Ano po yan? Sa anak ko po. Hindi, sa barangay chairman na lang namin. Ito si Ron eh. Siyempre sa anak mo, ano mensahe mo?
Ayun po, baby, sana lumaki kang maayos na bata. Huwag kang gagaya kay daddy. Masyado mo pride si daddy. Sana matupad mo rin yung mga plano mo sa buhay. Mahal na mahal ka namin ng mami mo. Yun lang po, PPJ. Yun lang? Opo. Sige. Kaya na, PPJ, di ako talaga. Ba't ka nahiya? Marunong Ano ka ba, kaibigan mo ko? Ba't iyak ka sa akin? Look, Brad. Marunong mag-mensahe. I hope na pare ko, maayos mo yung gulo na yan or yung gusot na yan between your wife and your mom. Kasi alam mo, sa kwento na to, ilang tao lang yung involved. Nakakayang hindi nyo maayos yan. Gets mo yung point? Yes po. Ilan lang nanay mo, di ba parang, alright? Opo. Marami pa akong kailangan matutunan sa buhay. Of course, you're young. No? There are so many things that you're going to learn through occasions like this. No? Alam mo, itong mga gantong gulo, mga gusot na to, hindi man siguro gulo o gusot, opportunity to para matuto. Yes po. Diba? Oo. Opportunity Opo, para matuto. Kala ko po kasi dati as a father, ikaw na yung masusunod, ikaw na yung no. Mali pala. Mm-hmm. Kala ko ikaw na yung kung pag sinabi mo ganito, feeling boss ba? Hindi naman dahil ikaw nagpapasok ng pera, ikaw na yung, di ba? Masusunod. Opo. Yes, hindi ganoon 'yon. Tawagan mo yung asawa mo, mag-sorry ka. Ikaw insensitive ka. Mali ka dito, Brad. Sensitive nga po. Yes. Mm-hmm. Anyways. Yung mga naririnig ko. Mag-ingat ka dyan sa South Korea, ha? Salamat po, PPJ. Mag-ingat ka dyan. Mahirap trabaho dyan, mahirap buhay. So, mag-ipon, ha, sir? Opo. Sarap nga pong ukakan na kakuri ko. Sige na, mag-ingat ka dyan. Bye-bye. Okay po. Bye-bye. Salamat po. Bye-bye po, bye-bye. Bye-bye.